The Passion of our Lord Jesus Christ according to Luke. The elders of the people, chief priests and scribes, arose and brought Jesus before Pilate. They brought charges against him, saying, "We found this man misleading our people. He opposes the payment of taxes to Caesar and maintains that he is the Christ, a king." "Are you the king of the Jews?" He said to him in reply. You say so. Pilate then addressed the chief priest and the crowds. "I found this man not guilty." But they were adamant and said, "He is inciting the people with his teaching throughout all Judea, from Galilee where he began, even to here." On hearing this, Pilate asked if the man was a Galilean, and upon learning he was under Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who was in Jerusalem at that time. Herod was very glad to see Jesus. He had been wanting to see him for a long time, for he had heard about him and had been hoping to see him perform some sign. He questioned him at length, but he gave him no answer. The chief priests and scribes, meanwhile, stood by, accusing him harshly. Herod and his soldiers treated him contemptuously and mocked him. And after clothing him in resplendent garb, he sent him back to Pilate. Herod and Pilate became friends that very day, even though they had been enemies formerly. Pilate then summoned the chief priests, the rulers, and the people, and said to them, "You brought this man to me and accused him of inciting the people to revolt. I have conducted my investigation in your presence and have not found this man guilty of charges you have brought against him. Nor did Herod, for he sent him back to us. No capital crime has been committed by him. Therefore, I shall have him flogged and then release him." But all together they shouted out, "Away with this man! Release Barabbas to us!" Now Barabbas had been imprisoned for a rebellion that had taken place in the city and for murder. Again Pilate addressed them, still wishing to release Jesus. But they continued shouting, "Crucify him! Crucify him!" Pilate addressed them a third time. "What evil has this man done? I found him guilty of no capital crime. Therefore I shall have him flogged and then release him." With loud shouts, however, they persisted in calling for his crucifixion, and their voices prevailed. The verdict of Pilate was that their demand should be granted. So he released the man who had been imprisoned for rebellion and murder, for whom they asked. And he handed Jesus over to them to deal with as they wished. As they led him away, they took hold of a certain Simon, a Cyrenian, who was coming in from the country. And after laying the cross on him, they made him carry it behind Jesus. A large crowd of people followed Jesus, including many women who mourned and lamented him. Jesus turned to them and said, Daughters of Jerusalem, do not weep for me. Weep instead for yourselves and for your children. For indeed, the days are coming when people will say, Blessed are the barren, the wombs that never bore, and the breasts that never nursed. At that time, people will say to the mountains, Fall upon us, and to the hills, cover us. For if these things are done when the wood is green, what will happen when it is dry? Now 2 others, both criminals, were led away with him to be executed. When they came to the place they called the Skull,
They crucified him and the criminals there, one on his right, the other on his left. Then Jesus said, Father, forgive them. They know not what they do. They divided his garments by casting lots. The people stood by and watched. The rulers, meanwhile, sneered at him and said, He saved others. Let him save himself if the chosen one, the Christ of God. Even the soldiers jeered at him. As they approached to offer him wine, they called out, If you are king of the Jews, save yourself. Above him was an inscription that read, This is the King of the Jews. Now one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying, Are you not the Christ? Save yourself and us. The other, however, rebuking him, said in reply, Have you no fear of God? For you are subject to the same condemnation. And indeed, we have been condemned justly, for the sentence we receive corresponds to our crimes. But this man has done nothing criminal. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. He replied to him, Amen. I say to you, today you will be with me in paradise. It was now about noon, and darkness came over the whole land until 3 in the afternoon, because of an eclipse of the sun. Then the veil of the temple was torn down in the middle. Jesus cried out in a loud voice, Father, into your hands I commend my spirit. And when he had said this, he breathed his last. Please kneel. Please stand. The centurion who witnessed what had happened glorified God and said, This man was innocent beyond doubt. When all the people who had gathered for this spectacle saw what had happened, they returned home beating their breasts. But all his acquaintances stood at a distance, including the women who had followed him from Galilee and saw these events. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Kanina po, sa pagsisimula ng ating Palm Sunday sa labas, ang readings po natin is all about Jesus as King of the Jews, where everyone is happy and everyone ay masaya at nagsasabi ng Hosanna in the highest. Sige nga, sabihin nga natin ang masaya. Hosanna in the highest. Isa pa nga po. Hosanna in the highest. Mas malakas pa. Hindi ganyan ang pag-welcome sa hari. Isa pa po. Hosanna in the highest. Alam nyo, triplihin nyo yan, ganyang kalakas ang pag-welcome kay Jesus. Doon siya ipapasok ng Jerusalem. At mga tao talaga, ginaganyan pa yung mga palaspas nila. Masayang-masaya sila sapagkat kinikilala nila si Jesus bilang hari. Sapagkat nakita nila ang mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagkatao ni Jesus. Ang kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa Kanya. Kaya siya ay nakapagpapagaling, nakapangaral, etc., etc. Pero hindi ba kayo nagtataka, pagpasok natin dito sa simbahan, pagpasok natin dito sa simbahan, ano ang gospel ngayon? Ano ang gospel? Tungkol saan ang gospel? Masaya pa ba? Ang gospel po natin ngayon ay tungkol sa Biyernes Santo.
ang pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Hindi ba kayo nagtataka doon? Kani-kanina lang ang saya-saya. Kani-kanina lang ang saya-saya nating gumaganon at sinasabi nating, Hosanna in the highest. Pero ngayon, ang sinasabi na ng mga tao pagdating sa gospel, crucify Him. Banggitin nyo nga. Ay, hindi ganyan kahina. Malakas, sabihin nyo nga, crucify Him. Hindi kayo galit. Gusto ko may galit. Sige nga po, sabihin nyo nga, crucify Him. Hindi naman kayo ganyan eh. Pag galit na galit kayo dun sa may exclamation point, 5, 6, 7. Kita nyo, di ba? Ang bilis nag-shift eh. Kani-kanina lang pagkasaya-saya. Tapos pagdating dito ngayon, crucify Him. At totoo po yan, mga kapatid. Totoo po yan. Yung mga taong nagwawagaybay ng palaspas sa pag-welcome kay Jesus as He entered Jerusalem is the same person na nagsasabi ng crucify Him pagdating noong Good Friday. Kung igagawa po natin ng kanta ang mga eksenang to, pasensya na po, ako'y batang 90s, ano? Wala nang iba pang mas mag-fit na kanta kung hindi ang Kisap Mata. Kani-kanina lang, pagkasaya-saya, pagkalambing-lambing. Tapos pagdating dito, pagdating ng Biyernes, kay bilis namang maglaho. Kay bilis maglaho. Mga kapatid, hindi nga. Totoo ba talaga na si Jesus ang hari ng buhay natin? Kasi po napakadali pong sabihin ng Hosanna in the highest kapag magaganda ang mga nangyayari sa ating buhay. Ang sarap sabihin nun. Hosanna in the highest. Praise the Lord. Ang daling sabihin. Pero pag tayo nako-confront na ng mga struggles, mga pagsubok, pinapipili na tayo, kay bilis maglaho. And we also challenge the Lord in one way or another. Tulad ng mga tao dito sa gospel, hindi ba't nasabi din natin sa kanila na sa Panginoon, no Lord, ayoko ng values mo. Okay na ako kay Barabas. Doon kami sa kriminal. Idol ko yan eh. Doon kami sa kriminal. Idol ko yan eh. Hindi Lord, ayoko maghirap. Ikaw na lang. Pako mo yung sarili mo sa krus. Ako, ayoko mapako sa'yo. Di ba't sinasabi din natin minsan, Lord, bakit siya niligtas mo? Ako hindi. Ako pala simba ko, siya hindi. Sige nga Lord, kung talagang Panginoon ka, tulungan mo nga ako. At ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin akong jowa. Kung talagang Panginoon ka, pakilala mo sa akin si Dawan. Mga ganong bagay. Hindi ba tayo rin na mga nagsasabi ng papuri sa Diyos? Ang nagsasabi in one way or another, in the very secret of our hearts, we are saying these things. A point in our life. Kaya nga ngayon, Palm Sunday, habang ating sinasariwat, ginugunita at pinapangyari ngayon yung matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, ang challenge sa atin ay, siya ba talaga ang hari ng buhay natin? O baka naman pagdating sa mga decision making natin ay, opinion ko Lord ang masusunod hindi ang truth mo. Sa tingin niyo ba, iaalay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus? Kung yung katotohanang pinaninindigan niya ay hindi talaga yan ang kalooban ng Ama?
Tingnan niyo ang paligid natin. Tingnan niyo ang kapaligiran natin. Sa mga nangyayari ngayon sa paligid, yan ba ay patunay na naghahari pa rin ng Diyos sa buhay ng mga Pilipino? Wala nang sense of right and wrong. Ang basihan na ng judgment ng mga tao ngayon ay, kikita ba ako dyan? May mapapala ba ako dyan? Pag wala, ano na tayo nagdidesisyon ngayon? Hindi ba hindi naman nakabase na sa tama o mali? Kung sino sikat? Ano ba tayo nagdidesisyon ngayon? Tingnan nyo. Sa pang-araw-araw na buhay, hindi porke nakabili ka ng sasakyan, masigit ka sa kapwa mo. Pwede ka nang mamaril basta-basta. Pwede ka nang manuntok sa kalsada. Bakit? May sasakyan ako ikaw wala. Wala kang bisikleta Ako meron akong Montero. Oh, sino ka? Hindi ba kayo nagtataka ngayon? Kabi-kabila ang mga balita na grade 8? Grade 8? Sino mga grade 8 dito? Grade 8. Pumatay ng kaklase. O saan natutunan yun? Kailanman may hindi tinuro sa eskwelahan na tama ang pumatay at manakit ng kapwa. Ito ba ang tanda na naghahari talagang Panginoon sa buhay ng mga Pilipino? Mag-isip-isip tayo. Maglilimang-daang taon na tayong Kristiyano kuno. At ilang taon na tayong gumaganyan ng palaspas at nagsasabing, Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. We welcome you, Jesus, as King of our lives. Really? Talaga ba? Totoo ba yarn? Nag-isip-isip tayo at magnilay-nilay, mga kapatid. Kasi hanggang ngayon, marami pa rin sa atin ang pagkadisipulo, ang pagkakristyano, ang team song pa rin hanggang ngayon, kisap mata. Kisap mata. Okay na to. Nabasbasan na yung palaspas Okay na to. Okay na yan. Uwi na ako. Nabasbasan basta nabasa na holy water. Okay na yan. Uwi na ho ako. Okay na ako kay Lord. Pinapatawad na ni Lord yung mga kasalanan ko. Talaga ba? Okay na to. Blessing to 500 to Okay na to. Okay na yan. Wala namang makakaalam Talaga ba? Mga kapatid, yung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, hindi niya ginawa yun para siya ay maging sikat at pagkaguluhan ng mga tao. Actually, kung titingnan niyo pong mabuti, ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay ang pagharap niya sa kanyang pinakamatinding pagsubok. Alam ng mga alagad ni Jesus na kapag siya ay bumalik ng Jerusalem, pwede siyang mamatay. Sapagkat hindi pa nga siya nakakapasok ng Jerusalem, pinagpaplanuhan na siya ng mga Pariseo at Eskriba kung paano siya sisiluin. Naalala niyo ba yung woman caught in adultery last time? Nung last Sunday? Tama ba? Kasama sa plano yon kung paano siya papatayin. Para masilo siya. Para matrap siya. Tapos ngayon, pupunta pa si Jesus sa Jerusalem. Actually, ginawa ng Panginoon yun para ipakita sa atin kung ano ba talaga ang good news sa ebanghelyong ito. Nakita niyo rito sa unang bahagi, nakita natin kung gaano kabilis magbago ang isip ng tao. Kisap mata lang, nagbago na. Ang dating nagsasabi ng Hosanna, nagsasabi na ng crucify him ngayon. Pero ano ang kagandahan ng ebanghelyo, ng passion narrative na narinig natin? Ang magandang balita dito, si Jesus, kahit na siya ay mamatay, hindi niya yan alintana para sa iyo. Para sa iyo. Yun yung pinangahawakan natin bilang mga Kristiyano. Yun yung kaya tayo may lakas ng loob na iwagaywayan dahil may isang Panginoong Jesus na namatay para sa iyo.
Yun nga nagbibigay sa iyo ng roses, tuwan-tuwa ka na, kilig ka na eh. Tapos sinamahan pa ng Cadbury, tuwan-tuwa ka na nun. Toblerone, tuwan-tuwa ka na ron. Yun pa kayang nalaman mong may namatay para sa iyo. Eh kung hindi talaga magbabago ang buhay mo, ewan ko na lang. Dagdagan pa natin yung team song mo. Hindi ka lang kisap mata, pusong bato pa. Mga kapatid, sinamahan tayo ng Panginoon maging sa kamatayan. Tayo ba? Sinasamahan ba talaga natin siya? Pagdating sa mga matitinding pagsubok at kailangan na nating magpatotoo sa Kanya, sabihin nyo, "Ops, teka lang Lord ah. Diyan ka lang, dito lang ako. Distansya, amigo." Hanggang saan ba talaga ang pagiging disipulo natin? Hanggang kisap mata lang ba? Huwag naman. Pinipili tayo ng Panginoon palagi. May kasalanan tayo o wala, hindi magbabago yun. Tayo, kailan ba natin siya pipiliin? Pag masarap lang ang buhay? Sana palagi. Sana palagi, mulit-muling babalik tayo sa Kanya. Sapagkat hindi magbabago ang sasabihin ng Panginoon sa atin. Ako ay iyo palagi. Tayo ba? Kay Kristo ba tayo palagi?